Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting kaso na kasalukuyang nasa Korte Suprema. In fact, naka-schedule siya for oral argument sa darating na Martes. Ang kaso pong ito ay tungkol kay Melvin Baluyot laban kay Maria Fe Antonio Baluyot. At ang kasong ito ay sumasaklaw sa mga mahalagang issue tungkol sa divorce, tungkol sa citizenship, at recognition of a foreign divorce obtained from another country. So, medyo i-discuss natin briefly kung ano yung naging sitwasyon dito. Si Melvin kasi dito, si Melvin Baluyot ay isang dating Filipino citizen na pumunta sa ibang bansa at naging foreign citizen. So habang nakatira sa ibang bansa, ay siya ay nag-file ng divorce. And the divorce, the foreign decree of divorce ay ipinagkaloob sa kanya. Pagkatapos nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas at muling nakuha ang kanyang pagiging Filipino citizen sa ilalim ng Republic Act 9225, allowing him na bilang isang dating Pilipino na nakakuha ng foreign citizenship na mabawi ang kanyang pagiging Filipino citizen. So, balik sa dati, ini-enjoy niya tuloy ngayon yung mga privileges and the rights of a former Filipino citizen dahil nabawi niya under Republic Act 9225. Ngayon, ang gusto ni Melvin ay kilalanin ng mga korte sa Pilipinas ang kanyang diborsyo sa ibang bansa na nakuha niya. So, ang tanong dito, pwede bang gawin ni Melvin yan? Pwede bang kilalanin ng ating mga hukuman ang divorce obtained from another country? Under the general rule, no, sa general principles of law, lalong-lalo na sa family code, inaalaw naman yan may recognition of a foreign divorce, no, obtained from another country. Pero dito, naging interesting siya kasi natukoy ng Korte Suprema ang isang novel question sa kaso ni Melvin. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, walang malinaw na sagot sa ating kasalukuyang mga batas o nakaraang desisyon ng Korte Suprema, yung mga jurisprudence na yan. So, kailangan alamin ng korte kung paano ilalapat ang mga umiiral na prinsipyo sa natatanging sitwasyon na to. Itong very unique situation ni Melvin Baluyot. So, ang novel question dito ay maaari bang kilalanin sa Pilipinas ang diborsyo ng isang Pilipinong may dual citizenship? Nagdiborsyo doon. So, habang foreign citizen siya doon, ay nag-acquire dito ng, ng dual citizenship. No? At matapos niyang mabawi yung kanyang pagiging Pilipino, ay nag-file ng recognition of a foreign divorce obtained from another country. So, bakit mahalaga nating pag-usapan to? No? Mahalaga to dahil sa ilang mga kadahilanan. Unang-una, dapat nating malaman na illegal ang diborsyo sa ating bansa. Isa po tayo sa mga iilang bansa na lamang sa buong mundo kung saan hindi pa din legal ang diborsyo. Wala pa ring absolute divorce hanggang ngayon dito sa ating bansa. So, lumilikha ito ng mga hamon para sa mga Pilipino nagpapakasal sa mga dayuhan at pagkatapos ay nagdidiborsyo sa ibang bansa. So mahalagang malaman din natin na sa ilalim ng Republic Act 9225, pinapayagan ng batas na ito ang mga Pilipinong naging naturalized citizen sa ibang bansa na mabawi ang kanilang pagiging Pilipino. So, lumikha ito ng isang uri ng mga mamamayan na may dalawang
citizenship. At kailangan nating tukuyin kung paano tinatrato ang kanilang mga legal na aksyon sa ibang bansa dito. So, another thing is that kailangan din natin na malaman na meron tayong tinatawag na prinsipyo tungkol sa Committee of Nations. Itong prinsipyo na to ay dapat igalang ng mga bansa ang mga batas at legal na desisyon ng bawat isa. Ganun pa man, ang prinsipyong ito ay dapat balansehin laban sa ating sarili mga batas at public policies, yung mga pampublikong mga patakaran na umiiral dito sa ating bansa. Pero maraming mga argumento na lumabas dahil dito sa kaso na to ni Melvin Baluyot. So, merong mga argumento na pumapabor kay Melvin Baluyot at meron naman mga argumento na pumapabor doon sa kanyang asawa. So, ilan sa mga naging argumento ng mga abogado sa kasong ito, lalong-lalo na yung pabor kay Melvin, yung petitioner, kasi si Melvin Baluyot ang petitioner dito, asking for the recognition of a foreign divorce obtained from another country. So, yung pabor kay Melvin nga, so ang sinasabi siya isang dayuhang citizen, isang dayuhang mamamayan nang siya ay nagdiborsyo. At ang diborsyo ay may bisa sa bansang iyon kung saan niya nakuha yung foreign decree of divorce. So, valid. Okay. So, therefore, dapat kilalanin ng batas ng Pilipinas ang diborsyo sa ilalim ng prinsipyo ng committee. At yan din nakasaad din naman sa Family Code of the Philippines, no? Kapag naging foreign citizen tapos nag-acquire ka ng divorce, na mare-recognize yan dito. Tapos sa Republic Act 9225, na pwedeng bawiin yung pagiging, yung pwede mong makuha uli, no? Yung pagiging Filipino citizen mo. At you will start, no? Enjoying again all the rights and privileges of being a Filipino citizen. Although naging foreign citizen ka na, pero pag na-reacquire mo yan, everybody happy na naman dyan. Okay? So, pero yung laban naman kay Melvin, yung mga arguments against him, ang sinasabi, hindi pinapayagan ng Pilipinas ang diborsyo. Ang pagkilala sa diborsyong ito ay lalabag sa public policy, doon sa pampublikong patakaran ng Pilipinas. Dito kasi parang lumalabas, sinusubukan ni Melvin at mga lawyers niya na iwasan ang batas ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng isang dayuhang diborsyo, yung foreign divorce, no? Obtained from another country. Yung kanyang muling pagkuha ng Filipino citizenship ay maaaring ituring na isang pagtatangka upang samantalihin yung sistema. This is a way, para sa akin, parang this is a way of circumventing the law, no? At kung ito papayagan to, maraming gagawa nito, lalo-lalo na yung mga may pera. Ang dali-daling maging citizen sa ibang bansa tapos mag-file ka ng divorce kung ayaw mo na doon sa kinakasama mo. Presto, pwede ka na uli mag-asawa. So, dito, sa kaso na to, malamang na tutukan ng korte ang katayuan ng pagiging citizen ni Melvin sa panahon na nung nakuha niya yung diborsyo. So, dapat patunayan na ang diborsyo ay may bisa sa ilalim ng mga batas ng bansa kung saan ito ipinagkaloob. At dapat isaalang-alang ng korte kung ano ang pagkilala sa diborsyo, no? At kung ito ba ay may paglabag sa pampublikong patakaran dito sa ating bansa. Ang malamang ang gawin ng Korte Suprema dito, ibabalanse ng Korte Suprema yung magkakasalungat na interest, yung mga different legal principles, kailangan mag-jive yan no? Maging ma-harmonize ng ating Korte Suprema yung mga different legal principles. So, based on that, kailangan nila magpasya kung paano ituring ang mga citizens na may dalawang citizenships, no, sa mga ganitong klaseng sitwasyon katulad kay Melvin.
So kung kikilalanin ng mga dayuhang diborsyo na nakuha ng mga dating Pilipino, kung paano maiiwasan ang potensyal na pang-aabuso sa sistema habang pinoproteksyonan mo pa rin ang mga karapatan ng mga Pilipino. So, may pagkakomplikado tong kaso na to. So, totoong kaso na to ay isang magandang halimbawa kung paano dapat uunlad ang mga batas, no? At matugunan ang mga nagbabagong realidad ng lipunan at ang mga komplikado ng globalisasyon. At bantayan natin itong kaso na to, no? At maaaring ito ay magkaroon ng malaking epekto sa batas ng pamilya sa Pilipinas. Yung ating tinatawag na Family Code of the Philippines, sa ating Kodigo Sibil, at yung mga dating kasong nadesisyonan na ng ating Korte Suprema. So malaki ang magiging epekto nito sa ating mga umiiral na batas. So abangan natin kung ano magiging resulta sa oral arguments at kung ano magiging interpretasyon ng ating hukuman pagdating doon sa dating Pilipino, naging dayuhan, nung maging dayuhan ay nakakuha ng diborsyo, nung nakuha ang diborsyo, bumalik sa Pilipinas, nang nakabalik sa Pilipinas, nag-avail ng dual citizenship, nag-avail ng mga benepisyo sa ilalim ng Republic Act 9225 na kung saan nire-restore ang kanyang mga karapatan bilang isang Pilipino. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.